let's just go home. Ayoko rin agawin yung oras mo sa jowa mo. Hindi kayo? Sasakyan po ang gagamitin. Ang Rolls-Royce po ba? Sa unang pagkakataon ay binuksan ni Aling Cathy yung kwarto kung saan tinatago niya ang mga alaala ng namatay niyang asawa. Sinaad nito na wala pa siyang pinapapasok doon na si Caroline pa lang, pero pagpasok nila ay nagtakip ng ilong ang dalaga dahil sa masangsang na amoy sa loob na dala ng mga preserve ng asawa ni Aling Cathy ng mga hayop dahil isa siyang hunter. Dahil sa amoy ng mga gamot ay nahimatay si Caroline sa gabing yan. Kinaumagahan naman ay hinintay ni Caroline si Bingo sa paborito ng lugar kung saan doon siya pumupunta kung may problema ang binata. Pagdating ni Bingo ay natanaw niya ang dalaga na agad-agad siyang tumayo at agad namang tumakbo si Bingo papalapit kay Caroline. Halatang masaya silang dalawa habang pinagmamasdan naman ni Caroline si Bingo na tumatakbo papunta sa kanya. Agad namang kinumusta ni Bingo na parang ang tagal nilang hindi nagkita na nakangiti lang ang dalaga sabay sinabi niyang okay lang siya. Nagawa pang tapikin ni Bingo si Caroline hanggang mapagtanto nilang pareho lang silang nakangiti kaya agad iniba ni Bingo ang usapan. Agad namang sinabi ni Caroline na sumakay si Federal Girl sa isang mamahaling sasakyan kung saan ganun din ang sasakyan ni Annie na nakita ni Caroline sa CCTV pero ang nakapangalan na nakaregister sa sasakyan ay Ana Marie Santiago. Agad pinakita ni Caroline ang CCTV footage na nagawa pa niyang pagmasdan si Bingo habang pinapanood niya yung video sa cellphone niya. Naalala pa ni Bingo na itanong kung wala silang napapansin na sumusunod sa dalaga dahil sigurado siyang kumukuha lang ng tiyempo si Mang Balong at Buloy na ganamang sinabi ni Caroline na wala pa silang napapansin na sumusunod sa kanila. Tinanong naman ni Caroline sa binata ang tungkol sa nanay niya at kung hindi na niya ito hinanap pa. Agad namang sinabi ng binata na hinanap din niya pero hindi na niya nakita na naisip lang niyang baka patay na si Annie na mas madali niyang tanggapin dahil mas masakit kung buhay pa ang nanay niya pero pinili niyang hindi na siya balikan kaya hindi na nakaimik pa ang dalaga. Agad niyaya ni Bingo ang dalaga na simulan na nilang hanapin pero nagdrama pa si Caroline na okay na siya dahil baka may humahanap din sa kanya na kinagulat naman ni Bingo kaya tinanong niya kung sinong tinutukoy niya na agad namang sinaad ng dalaga na yung girlfriend niya kaya tinawanan na lang siya ni Bingo. Nang aalis na sila ay tinanong pa ni Caroline kung sino ang nag-text sa binata at kung may naghahanap pa sa kanya na halatang nagsiselos ito. Habang binili naman ni Annie ang yaya niya na padalhan niya ng pagkain ang sir niya sa opisina dahil aalis siya, nasakto namang pinuntahan nila Caroline yung sasakyan na nakita niya sa CCTV footage. Nang makita ng dalawa na binuksan na ng driver ang pintuan ng sasakyan, ay agad silang lumabas sa sasakyan ni Caroline dahil alam nilang lalabas na ang nagmamay-ari nito na nag-abang sila sa may labasan at nagulat sila sa nakita nila. Habang malalaman na ni Caroline na mali ang hinala niya na girlfriend ni Bingo si Boji na nagsiselos siya dahil sa maling akala. In-invite naman ni Caroline si Bingo sa party ng mga businessman kung saan siya ang escort niya. Nadadalo din si Annie, Sherwin at Pamilya Chu. Madidismaya naman si Cindy dahil nabanggit ni Wilson na si Caroline ang iniisip niyang papalit sa kanya bilang CEO ng GLC dahil magaganda ang feedback ni Aling Cathy sa anak niya na pansamantalang si Sherwin muna ang babayaran niya habang hindi pa niya nakakausap si Caroline na agad namang sinabi ni Cindy na mas deserving sila Charleston, Bettina at Irene na susunod na CEO ng GLC. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ng advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.